Kumusta mga kasaliksik? Nagumpisa ang malawakang pagigting sa gitnang silangan sa isang bagong antas nitong mga nakaraang araw, matapos makumpirma ng mga opisyal ng Estados Unidos na 3 drone ang pinakawalan patungong Al-Assad Air Base sa kanlurang bahagi ng Iraq, isang pasilidad na tinutuluyan ng mga puwersa ng US. Ang insidente ay naganap kaagad matapos ang matinding airstrike ng Israel laban sa mga military assets ng Iran. Ayon sa mga ulat, naitaboy o na-neutralize ng depensa ng US ang mga drone bago pa man ito nakapagdulot ng pinsala. Gayunpaman, walang grupong umako ng pananagutan sa nasabing pag-atake. Ang base sa Al-Assad ay matagal ng simbolo ng presensyang militar ng Amerika sa Iraq, at ang panibagong tangkang atake ay nagpapakita ng banta na unti-unting bumabalik sa rehiyon. Sa kabila ng mga drone strike, walang nasugatan o nasawi sa panig ng mga Amerikano. Ngunit ang mensahe ng mga umatake ay malinaw. Handa silang sumabak sa gulo sakaling hindi tumigil ang Estados Unidos sa pagsuporta sa Israel. Sa gitna ng kaguluhan, kapansin-pansin naman ang tahimik na pagtrato ng mga Iran-backed militias na karaniwang aktibo sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga grupong ito na may malalalim na koneksyon sa Tehran ay kadalasang sumasabay sa mga hakbang militar ng Iran sa tuwing may tensyon laban sa Estados Unidos o Israel. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatili silang tila walang kibo. Mula sa mga kilalang grupong armado sa Iraq, wala ni isa ang hayagang umatake o nagbanta, bagay na maituturing na hindi pangkaraniwan lalo na sa gitna ng tumitinding krisis. Bagamat tahimik ang mga milisya, aktibo naman ang mga taga-suporta nito. Sa ikalawang sunod na araw, nagsagawa ng kilos protesta ang mga pro-militia demonstrator sa sentro ng Baghdad upang kondenahin ang pambobomba ng Israel sa teritoryo ng Iran. Ngunit hindi nila tinangkang lusubin ang Green Zone, isang lubos na pinangangalagaang lugar kung saan naroroon ang US Embassy. Ang hakbang na ito ay malinaw na indikasyon na kahit ang mga galit na masa ay may limitasyon, umaaaring may direktibang huwag lumampas sa pulang linya ng diplomatic aggression. Sa kontekstong ito, mahalagang balikan ang desisyong ginawa ng US State Department noong 11 ng Hunyo, kung saan ipinag-utos nito ang agarang paglilikas ng lahat ng non-essential personnel mula sa embahada sa Baghdad. Ayon sa ulat, ito ay bunga ng tumataas na banta sa seguridad dulot ng tensyon sa pagitan ng Washington at Teheran. Sa kabila ng evacuation order, nananatiling bukas at gumagana ang embahada, ngunit limitado na lamang sa essential diplomatic staff at mga tauhang pangseguridad. Ibig sabihin, may mga US citizens pa ring naroroon, ngunit kapansin-pansing nabawasan ang kanilang bilang, isang senyales ng paghahanda para sa posibleng eskalasyon. Ang nangyayaring pagsasaayos sa loob ng embahada ay hindi basta precautionary measure lamang. May malinaw na pagkilala sa posibilidad na masangkot ng mas malalim ang Estados Unidos sa lumalalang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa mga tagamasid, 2 pangunahing senaryo ang maaaring magtulak sa Amerika upang opisyal na makisangkot sa digmaan. Ang una, kapag tuwirang inatake ang alinmang pasilidad militar o diplomatic mission ng Estados Unidos, isang bagay na malapit nang mangyari kung ang mga drone strike tulad ng sa Al-Assad ay patuloy pang uulitin. Ang pangalawa at mas sistemikong dahilan ay ang posibilidad ng pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz at ang paggalaw ng mga Houthi rebels sa Yemen upang isara naman ang Bab al-Mandeb Strait sa Red Sea. Ang 2 daanang ito ay kritikal hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo, sapagkat dito dumadaan ang napakalaking porsyento ng pandaigdigang supply ng langis at likas na gas. Kung maisasara ang alinman sa 2 ruta, magdudulot ito ng pandaigdigang energy crisis na maaaring hindi kayanin ng ekonomiya ng maraming bansa. Kabilang sa mga bansang umaasa sa Strait of Hormuz para sa kanilang exportation ng langis ay ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Iraq, Qatar at mismong ang Iran.
Kaya kung pipiliting isara ito ng Iran bilang tugon sa ginagawang pambobomba ng Israel, ito ay magiging pandaigdigang issue. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ay maaaring magsilbing red line na hindi pwedeng lampasan ng Tehran kung ayaw nitong puwersahang pasukin ng US military ang sigalot. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga palatandaan na ayaw ng Iran na madamay ang Estados Unidos sa kasalukuyang digmaan. Bagamat paulit-ulit ang mga bantang manggagaling sa panig ng Iran, kapansin-pansin na wala pa ring aktwal na aksyon laban sa US assets. Sa halip, may mga lumalabas na ulat na nagsasabing sinusubukan ng Iran na hikayatin ang Estados Unidos na mamagitan sa gulo at maging instrumento ng diplomatikong resolusyon sa pagitan nila ng Israel. Ang panawagang ito ay nagpapakita ng desperasyon sa panig ng Tehran na hindi nito kayang makipagsabayan sa military superiority ng Israel, lalo pa kung madadamay ang Estados Unidos. Ipinapakita nito na hindi lamang ito military conflict, kundi isang geopolitical chess match na may malawak na epekto sa regional na balanse ng kapangyarihan. Sa unang ulat ay malinaw na ang banta. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, mas detalyadong larawan ang lumitaw hinggil sa kung paano inatake ng hindi pa rin nakikilalang grupo ang Al-Assad Air Base sa kanlurang Iraq. Ayon kay Colonel Matthew Owens, tagapagsalita ng United States Central Command, hindi lamang ito basta 3 unmanned aerial vehicles na nailunsad. Malinaw na pinag-aralan ng oras at ang flight path upang subukang makalusot sa Integrated Air Defense System namin. Tinukoy ng opisyal na ang base ay may multi-layered defense, mula radar, electronic jamming, hanggang surface-to-air missile batteries. Ngunit kinailangan pa ring paandarin ang close-in weapons system upang tuluyang ma-neutralize ang mga lumalapit na drone. Bumalik din sa headlines ang katahimikan, bagamat puno ng tensyon ng mga Iran-backed militias. Sa isang private briefing na nakalap ng local Iraqi press, sinabi umano ni Abu Fadak al-Mohammadawi, senior commander ng Kataib Hezbollah, maraming nagtatanong kung bakit tahimik kami. Hindi kami tahimik, naghihintay kami ng wastong sandali. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon, lumilikha ito ng pangambang maaaring malawak pa ang nakahandang retaliatory network laban sa mga pasilidad ng Amerika at sa Iraqi government mismo. Sa kabila nito, naglabas ng pahayag si Iraqi Prime Minister Yassin al-Su sa loob lamang ng unang 15 minuto mula nang ilunsad ang Israeli operasyon na tinaguriang Rising Lion. Tila nabasag ang sentral na gulugod ng Iranian military leadership. Mahigit 20 matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ang napatay, kabilang na ang 6 na nuclear scientists na nanguna sa mga programa ng Iran para sa pagbuo ng armas nuklear. Ayon sa mga ulat na isinapubliko ng Israel Defense Forces, IDF, ilang taon na palang sinubaybayan ng Mossad at ng military intelligence ng Israel ang mga individual na ito mula sa araw-araw nilang biyahe papunta sa opisina, oras ng pag-uwi hanggang sa eksaktong kwarto kung saan sila natutulog. Naglabas ng pahayag si Brigadier General Nadav Saar, tagapagsalita ng Israeli Air Force. This was not a symbolic strike. This was surgical, deliberate, and devastating. Our targets were not buildings. Our targets were the men inside them. Kasabay nito, naglabas ang IDF ng video footage na nagpapakita ng mga coordinate-based strike sa mga apartment complex sa Tehran at Isfahan, kung saan tinarget lamang ang mga specific units kung nasaan ang mga high-value targets. Kapansin-pansin na ang buong gusali ay nanatiling buo habang ang tinatarget na silid ay nawawala na lamang sa gitna ng mga pader. Nagpakita rin ng ulat si Defense Minister Yoav Gallant kung saan nakasaad, "In a single wave, we dismantled 3 decades of Iranian nuclear ambition." Ayon sa kanya, ang operasyon ay isinagawa ng mahigit 200 fighter jets
na sabay-sabay nag-take off mula sa mga base sa Israel, Cyprus, at ilang classified locations sa Red Sea. Ginamit ang kombinasyon ng F-35 stealth jets, precision-guided bombs, at long-range cruise missiles. Ang mga tinamaan ay hindi lamang mga personnel, kundi pati na rin ang mga pasilidad kung saan nakaimbak ang classified data ng nuclear program. Isa sa mga pinakamatinding tama ay ang pagkamatay ni Hussein Salami, ang kasalukuyang head ng IRGC na pinalit kay Qasem Soleimani matapos itong mapatay ng isang US drone strike noong 2020. Kasama rin sa mga napatay si Ismail Qani na kilala bilang shadow hand ng Supreme Leader Ali Khamenei, isang strategista na bihirang lumabas sa media ngunit may malawak na impluensya sa regional operations ng Iran sa Syria, Lebanon at Iraq. Nakatala rin sa listahan ng mga nasawi ang commander ng Iran's Emergency Command at ang hepe ng General Staff ng Iranian Armed Forces. Sa Tehran, bumalot ang sindak. Ayon sa ulat ng Iranian media outlet na Nasim News, lumabas ang mga convoy ng itim na SUV mula sa compound ng Revolutionary Guard sa Pasdaran District bago mag-alas 3 ng madaling araw. Walang press release, walang paliwanag. Tanging galit na panalangin ang iniwan ng mga residenteng nakasaksi. Sa flight tracking websites, bigla ang tumaas ang bilang ng mga civilian flights papuntang Moscow at St. Petersburg mula sa Imam Khomeini International Airport. Ayon kay Farshad Mehrabi, isang independent journalist sa Tehran, maraming pangalan sa manifest na hindi karaniwang nagbibiyahe. Sila ang mga pamilyang may mga koneksyon sa gobyerno. Marahil ay advance party ng mga lider na umaasang makahanap ng ligtas na lugar sa labas ng bansa. Pumpirmado rin na naglabas ng babala ang IRGC leadership. Sa isang leaked memo na naipublish ng opposition group na Iran International, nakasaad na, any officer, commander, or personnel who fails to report to duty in the next 24 hours will be considered as acting against the interests of the nation and the revolution. Ang ultimatum na ito ay indikasyon ng malalim na panik sa hanay ng militar. Sa simpleng salita ni Major Hamid Rezai, isang retired officer na tumangging pangalanan ang kanyang bagong kinaroroonan, ang mga general na itinuturing naming haligi ng Republika ay parang mga daga na nagsisitakbuhan mula sa lumulubog na barko. Habang tumatama ang mga precision bombs ng Israel, ipinahayag ng ilang opisyal sa Tehran na hihilingin nila ang tulong ng Estados Unidos bilang tagapamagitan. Sa isang closed-door meeting ng Supreme National Security Council, isa sa mga proposal na inihain ay ang pagpadala ng lihim na mensahe sa Washington sa pamamagitan ng Embahada ng Oman o Switzerland, dalawang bansang may diplomatic channel sa pagitan ng Iran at ng US. Ayon kay Professor Amin Fardoust, isang political analyst sa Com University, we miscalculated. We never thought Israel would strike this hard and this fast. Now, we have to buy time, diplomatically or otherwise. Ngunit kahit nagpapaabot ng mensahe ng de-escalation, umaalingaw-ngaw pa rin sa kalsada ng Tehran ang galit ng mga mamamayan. Saan napunta ang $1,000,000,000 ng defense budget kung kayang pasukin ang ating kalangitan ng 200 eroplano? Sigaw ni Kurosh, isang dating university professor na dumalo sa spontaneous rally malapit sa parliament. Isang babaeng umiiyak ang sumigaw habang pinapalo ng kamay ang pader ng gusali ng Ministry of Defense. Pinag-aral niyo ang anak ko para maging siyentista, tapos inalay niyo siya sa kamatayan. Tinatayang 50 hanggang 70% ng Iran's strategic military assets ay napinsala o tuluyang nanuneutralize sa loob lamang ng 48 oras. Ayon sa IDF report, we estimate the operational capability of IRGC's Strategic Command has been reduced to 30%. Ngunit mas malalim kaysa sa pisikal na pinsala ay ang psychological shock na bumalot sa mga opisyal. Napilitang itigil pansamantala ang ilang domestic military exercises habang maraming base ang nagdeklara ng lockdown
sa pangambang may sabuatan sa loob ng kanilang hanay. Sa panig ng Israel, malinaw ang layunin. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang televised address, "We are not at war with the Iranian people. We are at war with those who weaponize hatred, who build bombs in basements, and who think that they can erase us from the map." Nagbanta rin siyang kung hindi titigil ang Iran sa pagkakanlong ng mga grupong terorista, ipagpapatuloy ng Israel ang mga operasyon kahit sa pinakamalalayong sulok ng Iran. Ang presisyon na ipinakita ng Israeli operasyon ay umani ng papuri mula sa mga international observers. Ayon kay General Alan Watkins ng NATO, "This is the future of warfare. Precision, intelligence-driven, and focused not on destruction of cities, but on neutralizing those who wage war in shadows." Ngunit kasabay nito ay ang babala. Ang ganitong klasing surgical strike, kapag sinundan ng full-scale retaliation mula sa Iran, ay maaaring humantong sa isang all-out conflict na hindi na mapipigilan kahit ng diplomasya. Sa ngayon, ang Iran ay nasa crucial na punto. Ipinakita ng mga drone video na halos walang epekto ang kanilang mga Russian-made air defense systems laban sa mga Israeli missiles. Lumalakas din ang panawagan sa loob ng bansa para sa accountability. Ang tanong, lalaban ba ng todo ang Iran o susubukang maghunos dili at ayusin ang nawasak nilang depensa at reputasyon sa ilalim ng bawat gusaling na sunog at bawat general na nawawala? Naroroon ang tanong na bumabagabag sa buong mundo. Ano ang susunod?